Bago tayo na humaling sa K-drama, at mga bagong usong mga palabas, o bago na uso ang Netflix, ay nahumaling tayo sa Masked Rider Black, Ghost Fighter, Amazing Twin, at marami pang iba, na nakahiligan nating panoorin noong 90s sa IBC 13. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Noong 1976, ang IBC ay naging isa sa mga pinakapinapanood na TV network sa bansa kasama ang primetime lineup nito. Enjoy yourself. Enjoy yourself. Channel 13. Kabilang sa mga nangungunang palabas nito ay ang Metro-Goldwyn-Mayer Film Series ng Tarzan na pinagbidahan ni Johnny Weissmuller at nagpasikat sa iconic na sigaw na ito. Ang black and white series na Tarzan ay ipinalabas sa IBC 13 noong 1976 at naging number 1 primetime ranking ng medyo matagal na panahon. Sino ba naman ang makakalimot sa palabas na Iskal Bukol na isang Philippine situational comedy show, isa ito sa nagpasikat sa legendary host na trio, ang Tito, Vic, and Joey. Nakasentro ang palabas sa buhay ng tatlong estudyante sa kathang-isip na One Bowl University. Ito ay sila Victorio Umasis at ang Escalera Brothers. Ang Iskal Bukol ay ipinalabas sa IBC 13 Network mula October 1978 hanggang 1988. Tol! Wala na talaga maglilibre sa akin, Kenneth. Humanap ka ng magasin. Magasin na may mga nakabikini. Halo kanita. Tol. Bikini. Ang Chicks to Chicks ay isang comedy, drama sitcom na napanood sa IBC 13 noong 1979 hanggang 1987. Ang sitcom na ito ay tungkol sa isang mag-asawa na nakatira kasama ang isang grupo ng mga nakamamanghang sexing modelo sa kanilang bahay bilang mga boarder. Isinasalaysay nito ang pang-araw-araw na aktibidad ng isang middle-class na pamilya, kasama ang kanilang mga pangarap, ambisyon at mga halaga. Halimbawa naman kaya mo yung manok na bakla. Uyapuhin ng bakla. Meron. Yung binabae. Ang TODAS, Television's Outrageously Delightful All-Star Show, ay isang Philippine sketch comedy at variety show na ipinalabas sa IBC mula 1980 hanggang 1989. Ito ang pinakasikat na comedy show ng Pilipinas sa kabuuan nito. Balit, narito na lang isang awiting gumagamit ng instrumentong turotot. At habang ikaw, banjo, ay tinuturotot, tinutugtugan ng awiting. Sa IBC 13 din unang napanood ang sitcom na Okay Ka Fairy Ko, na isang sikat na Filipino television situational comedy, at pinalabas mula 1987 hanggang 1989, nakatuon ang palabas sa pamilya Kabisote, na sina Vic Soto bilang Enteng, at Alice Dixon bilang Faye, habang nakikipaglaban sila sa pang-araw-araw na normal na buhay, at ang mahiwagang buhay ni Faye bilang prinsesa ng lupain ng mga fairies, Encantasia, ngunitain ang kamanghamanghang retro sitcom na ito tungkol sa pamilya, mahika, at walang katapusang laban ng mabuti laban sa kasamaan. Kaya naman ako nagpunta rito dahil sa baka isipin mo na ako ang kumuha sa asawa mo. Hindi ho ba? Kasi naman magkasakit siya. Maski na. Ay, sige. Hindi sasabihin ko sa asawa mo na ayaw mo na sa kanya. Talaga? Sasabihin ko papalitan mo siya. Hindi. Ang Happy House ay isang family situational comedy television series sa Pilipinas na ipinalabas sa IBC mula 1987 hanggang 1990. Pinagbidahan ito ni Tito Soto, Sandy Andolong, Shocky Dreyfus, Isabel Granada, Laura Hermosa, at Aga Mulak. Isa itong Filipino version ng American sitcom. Mataas yung pad, tsaka yung malaki.
Sinabi mo kay Mengi, panoorin niyo Kuya Rocky niyo. Tingnan niyo, oh, nakakatawa. Daisy? Gusto mo pa? Hindi, wag na. Kasi hindi naman ako magtatagal eh. Hindi ka magtatagal? Maliban sa mga comedy show, ay tinutukan din ng masa, at naging numero 1 pinapanood ng mga Pilipino noon ang mga programang ito sa IBC 13. Ang animated na palabas na Time Quest ay tungkol sa dalawang estudyante. Nagsimula ang serye ng si Hayato, isang mahilig sa soccer, at ang kanyang kasintahang si Yumi, isang naghahangad na musikero, ay bumisita sa laboratory ni Dr. Leonard. Hindi nila sinasadyang na-activate ang Tandekiman, isang nakakatawang nagsasalitang takuri na naghatid sa kanila ng maraming siglo sa nakaraan. Ano nangyayari? Sasabog na ito! Nalipad tayo! Unang napanood sa Pilipinas ang Takeshi's Castle noong 1990 nang e-broadcast ito sa IBC Channel 13, hosted by Anjo Iliana na gumaganap bilang Takeshi, at ang kanyang kanang kamay na si Smokey Manaloto as Iwakura. Nagsimula ang game show na may humigit kumulang 80 hanggang 100 kalahok sa ilalim ni Commander Hayato Tani. Kamen Rider Black sa Pilipinas, ito ay ipinalabas sa IBC 13 mula 1993 hanggang 1998 bilang Masked Rider Black na may Tagalog dub tuwing Sabado at Linggo. Ito ay naging isa sa pinakamataas na rating na palabas sa TV noong panahong iyon. Si Yu Yu Hakusho ay nalocalize sa Pilipinas bilang Ghost Fighter at ipinalabas sa IBC noong kalagitnaan ng 1990s. Ang bersyon na ito ng dub ay naglocalize ng mga pangalan ng mga karakter, tulad ng pagpapalit ng Yusuke sa Eugene. Madali ba? Tumabi ka nga dyan. Ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang malakas. Tignan mo nga naman, mas malakas ba? O ano, bilib ka na? Ang Seiko Club News ay isang pampulitika na panunuya at palabas sa komedya ng Pilipinas na ipinalabas sa IBC 13 mula January 4, 1987 hanggang September 15, 1990. Ferdinand? Masasabi ba naman yan sa inyo ng totoo? Di syempre, puro kasinungalingan din. Kung sino talaga ang masisiba ay hindi pa malinaw. Malinaw. Sa akin kung sino ka? Para sa akin, ikaw ay magnanakaw at nangangangkam ng lupang hindilyo. Maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.